Si Manny Pacquiao ang unang tao sa buong mundo na may history of 8 Division World Champion sa larangan ng boxing. Siya rin ang unang nanalo ng lineal champion sa 5 iba't ibang weight classes at siya rin ang unang nanalo ng mga major world title sa mahigit 4 na glamour division sa flyweight, featherweight, lightweight at welterweight. Ngunit bago narating ng ating pambansang kamao ang tagumpay sa kanyang boxing career ay matinding hirap at sakripisyo muna ang kanyang mga pinagdaanan. Kaya sa videong ito ay ating alamin ng kwento patungkol sa naging karera ng nag-iisang Manny Pacquiao sa mundo ng boxing. Noong mga panahong nagsisimula pa lamang si Manny Pacquiao sa kanyang karera sa boxing ay talagang dehado, mahina at walang kalaban-laban ang ilan sa mga naging prediksyon ng ibang mga analyst at mga banyaga sa kanyang kakayahan. Ayon pa nga sa mga ilang analyst at mga banyaga ay mahihirapan daw si Manny Pacquiao kapag siya ay itapat sa mga kasalukuyang kampiyon noon. Noong mga panahong bago pa lamang siya nakilala sa larangan ng boxing dahil sa pagkapanalo niya noon sa kampiyon ng IBF 122 na si Lelo Ledwaba noong June 23, 2001. Sa kabila ng ipinakita niyang husay at ginulat pa niya noon ang Las Vegas Arena dahil sa knockout na pagkakapanalo niya kay Ledwaba ay marami pa rin sa mga banyaga ang walang bilib sa baguhang Manny Pacquiao na makipagsabayan sa mga top contender noon sa larangan ng boxing. Ngunit ang malaking pagkakamali at hindi alam ng ibang mga eksperto at mga banyaga na ang pagkapanalo niya kay Lelo Ledwaba ay ang siyang simula na pala ng hudyat na ang mga kamao na taglay ni Manny Pacquiao ang magpapabagsak sa mga sikat na mga boksingero noon. Ang masakit pa nito para sa mga gambler ay ang kanilang paulit-ulit na pagkatalo dahil sa kanilang pagpusta noon sa mga nakakalaban ni Manny Pacquiao. Ayon naman sa ating pambansang kamao, bago niya raw napatunayan ang kanyang kakayahan sa mga taong walang bilib sa kanya, ay talagang matinding hirap muna ang kanyang hinarap noon para labanan ang ilan sa mga boksingerong naliliitan ang pagtingin sa kanya. Matapos nga ang laban niya noon kay Lelo Ledwaba ay nakaharap naman niya ang veteranong boksingero na si Agapito Sanchez na nagmula sa Dominican Republic na ayon kay Manny sa kanilang naging laban ni Sanchez noong November 10, 2001 ay nakaranas siya ng ilang mga foul at ang masakit pa rito ay ang mga low blow na kanyang tinamo na lubharo siyang nasaktan. Split draw naman ang naging resulta ng kanilang laban na inakala naman ng ilang mga banyaga na hindi gaanong ka-eksklusibo ang pambato ng Pilipinas. Ngunit sa mga sumunod na laban ni Manny Pacquiao ay bumalik siyang handa at kakaibang lakas na puro knockout ang sinapit ng mga sumunod niyang nakalaban. Matapos nga ang kanyang laban kay Sanchez ay sunod naman niyang nakalaban noong June 8, 2002 ang Colombian boxer na si George Julio na kung saan tinapos kaagad ng ating pambansang kamao ang laban sa loob lamang ng 2 round dahil sa matinding knockout ang inabot ni George Julio sa kanya. Ang sumunod namang nakalaban ni Manny Pacquiao noong October 26, 2002 ay nagmula sa bansang Thailand na si Prayat Sawaingam. Ngunit sa unang round pa lamang ng kanilang laban ay knockout kaagad ang inabot ng Thai boxer sa ating pambansang kamao. Ang sumunod naman niyang nakaharap ay nagmula sa bansang Kazakhstan na si Serikshanyas Magambetov. Sa kanilang matinding laban noong March 15, 2003, ito ang nagpa-knockdown kay Manny Pacquiao matapos siyang matamaan ng isang solid punch mula sa kanyang kalaban. Ngunit pagdating naman ng round 5 ay knockout rin ang inabot ng kanyang kalaban at ang nanalo sa kanilang laban ay walang iba kundi ang ating pambansang kamao. Ang sumunod na humamon kay Manny Pacquiao noong July 26, 2003 ay nagmula naman sa bansang Mexico na isang undefeated boxer at nananatiling kampiyon noon sa IBF 122 na si Emmanuel Lucero. Ngunit sa kabila na matitinding mga pag-atake ni Lucero ay hindi pa rin ito umubra sa ating pambansang kamao at hanggang round 3 nga lang ang inabot niya kay Manny Pacquiao. Dahil sa lakas at pulidong mga suntok ng ating pambansang kamao ay halos mag-collapse na si Lucero dahil siya ay napuruhan sa kanyang panga. At dahil dito, pinatigil agad ng referee ang laban at knockout ulit ang pagkakapanalo ni Manny Pacquiao. Kaya naman dahil sa mga laban na ito ni Manny Pacquiao ay unti-unti nang nakikilala ang kanyang pangalan. Dahil sa lahat ng kanyang mga nakalaban sa 122 ay hindi nakakatagal sa kanyang mga kamao. Dahil sa pagkakapanalo niya sa Mexican boxer na si Emmanuel Lucero ay ito ang nakatawag ng pansin sa mga Meksikano na itapat ang kanilang superstar. Kaya naman atin na ring alamin ang 4 na napakasikat na mga boksingerong pinatumba ni Manny Pacquiao sa mismong kasagsagan ng kanilang prime. Number 4. Marco Antonio Barrera 1. Si Antonio Barrera ay isa sa pinakamagaling na pound for pound at superstar na ipinagmamalaki ng bansang Mexico ang itinapat nila sa ating pambansang kamao. Matapos nga ang laban ni Manny Pacquiao kay Lucero ay si Barrera naman ang sumunod na kanyang nakalaban.
Si Marco Antonio Barrera ay kinikilalang hari sa kanyang division sa featherweight dahil sa pagkakapanalo niya noon sa mga sikat na boxers gaya nila Eric Morales na isa ring Mexican professional boxer at ang British former professional boxer na si Naseem Hamed. Dahil nasa kasagsagan noon ang kasikatan si Barrera sa boxing ay talagang inakala ng marami na napakaliit lamang ng tsansa na matalo ito ng isang hindi pa kilalang boksingero na si Manny Pacquiao noong November 15, 2003 sa San Antonio, Texas. Sa kanilang laban na ito ay marami pa rin talaga sa mga banyaga ang hindi pa rin naniniwala sa kakayahan ng isang Manny Pacquiao at halos lahat ng kanilang pusta ay kay Barrera itinaya. Sa simula pa lang ng kanilang laban ay puro bu agad ang inabot ni Manny Pacquiao sa mga fans. Dahil mabibilang lang noon sa mga daliri ang mga fans na sumusuporta at nagtitiwala sa kakayahan ni Manny Pacquiao. Dahil halos lahat kasi ng mga taong nanood sa arena ay kay Barrera sumuporta at nagpusta. Sa simula pa nga lang ng round 1 ay mabilis nang binilangan ng referee si Manny Pacquiao matapos siyang matumba. Hindi dahil sa suntok ni Barrera kundi dahil sa pagkaka-outbalance. Kaya naman dahil dito ay nag-init lalo ang ating pambansang kamao at agad namang nakabawi ng patumbahin niya si Barrera sa round 3 na siya namang biglang itinahimik ng buong arena matapos tamaan ng napakalinaw na straight left na tumama sa panga ni Barrera. Sa round 6 naman ay muling pinatumba ni Manny Pacquiao si Barrera matapos niya itong tamaan ng left hook. Ngunit sa kasamaang palad ay hindi ito binilangan ng referee at sinabing nadulas lamang si Barrera. Sa kalagitnaan naman ng kanilang laban ay nagsimula ng mangamba ang mga fans at ang mga pumusta kay Barrera, lalong-lalo na ang kanyang promoter na si Oscar De La Hoya dahil siguradong malaki ang pinusta nito para kay Barrera. Mapapansin kasi sa kanilang laban na nahihirapan makasabay si Barrera sa bilis ng ating pambansang kamao. Pagdating naman ng round 9 ay nagawa pang sumuntok ni Barrera kay Manny Pacquiao habang inaawat na ito ng referee. At dahil dito ay binawasan ang puntos ni Barrera at halatang frustrated na ito sa mga nangyayari sa loob ng boxing ring. At dahil nga dugong Mexico at halos karamihan sa mga fans na dumalo ay Meksikano, kaya naman ginawa ni Barrera ang lahat ng kanyang makakaya upang tapatan ang sunod-sunod at malalakas na suntok ni Manny Pacquiao. Subalit sa huli ay hindi talaga sumapat at napagod na rin si Barrera dahil sa mga patama na body shot ng ating pambansang kamao na muling ikinabagsak ni Barrera sa round 11. Matapos ang pagpapaulan sa kanya ng mga pulidong suntok ni Manny Pacquiao sa mga huling segundo ay mismong corner na ni Barrera ang nagpatigil ng laban. At dahil sa matinding laban na ito, itinanghal na bagong kampiyon si Manny Pacquiao sa featherweight sa napakatahimik na arena. At nakikita rin ang lungkot ng mga fans. Ang ilan pa nga ay umiiyak dahil sa pagkatalo ng kanilang pambato na si Barrera. Samantala noong October 6, 2007 ay muling nagkaroon ng rematch si Pacquiao at Barrera sa Las Vegas Arena. Ngunit sa huli ay nanalo pa rin ng ating pambansang kamao via unanimous decision. Number 3. Oscar De La Hoya. Noong December 6, 2008 sa Las Vegas, ang mismong promoter na ng Golden Boy Promotion na si Oscar De La Hoya ang nakalaban ng ating pambansang kamao. Bagamat medyo sikat na si Manny Pacquiao sa panahong ito, ang kanya namang makakatapat na si Oscar De La Hoya ay matagal ng superstar bago pa man sumikat si Manny Pacquiao. Alam naman natin na ang timbang na pinanggalingan ni Manny Pacquiao ay isang mababang weight class at ang makakaharap naman niya na si Oscar De La Hoya ay pang middleweight ang mga kamao. Kaya naman inakala ng maraming banyaga na matinding pinsala ang tatama kay Manny Pacquiao sa nooy sobrang sikat na si Oscar De La Hoya. At noong mga panahong ito ay hindi pa rin maiwaksi ng mga ilang banyaga ang kanilang pagduda sa kakayahan ni Manny Pacquiao dahil sa pagkakataong ito ay isang Oscar De La Hoya ang kanyang makakatapat. Dahil ang pinagbasehan niya ng mga pumabor kay De La Hoya ay mas lamang daw ito sa power, height at reach advantage. Ngunit ang speed, strategy at endurance na taglay ng ating pambansang kamao ay hindi nila masyadong inintindi. Number 2. Ricky Hatton. Ang British former professional boxer na si Ricky Hatton na tinaguri ang hitman at superstar ng bansang England ang siyang sumunod na nakalaban ni Manny Pacquiao matapos ang nakakabilib na pagkakapanalo niya kay De La Hoya. Bagamat kinikilala na ang ating pambansang kamao dahil sa mga bigating boksingerong tinalo nito, ay nagpatuloy pa rin siyang magpakilala sa ibang mga kampyon at superstar na pinagmamalaki ng ibang mga bansa. Samantala ang pambato ng Manchester, England na si Ricky the Hitman Hatton ay walang kaalam-alam sa delubyong mangyayari sa kanyang boxing career nang makaharap na niya ang Pacman ng Sarangani Province. Noong May 2, 2009 sa MGM Grand Arena sa Las Vegas, Nevada, ginanap ang labanan na tinawag na The Battle of East and West sa titulong IBO at the Ring Light Welterweight kung saan maraming tao ang nanood sa buong arena.
Matindi ang suporta ng mga British national para sa kanilang pambato na si Ricky Hatton. Dala ang pag-asang matatalo nilang tumalo kay De La Hoya na si Manny Pacquiao. Talo ng The Hitman sa mga kamao ng ating pambansang kamao ay, ayon sa mga balita, unti-unti na itong nawala sa mundo ng boxing at nalaos. Ayon pa sa mga report ay, hindi nagtagal, nag-resign na si Ricky Hatton at napabalitang nagkaroon pa ito ng matinding depresyon dahil sa masaklap na pagkatalo niya sa ating pambansang kamao. Number 1. Miguel Cotto. Si Ricky Hatton ay sumunod naman niyang nakalaban ang superstar ng bansang Puerto Rico na si Miguel Cotto. Noong November 14, 2009 sa MGM Grand Las Vegas, Nevada, ginanap ang laban ni Manny Pacquiao at ang pambato ng Puerto Rican na si Miguel Cotto. Noong mga panahong ito ay nakataya sa kanilang laban ang WBO Welterweight Championship. Samantala dahil sa mga dumaraming taga-suporta ni Manny Pacquiao, inaasahan nila na eksklusibo at knockout ang magiging performance ng ating pambansang kamao. Kaya naman hindi binigo ng ating pambansang kamao ang mga fans at laging sulit ang bayad ng mga tao sa tiki Miguel Cotto ang pinakamaaga niyang knockdown sa kanyang buong karera sa boxing nang siya ay patumbahin ng Pilipinas. Dahil sa labang ito, si Manny Pacquiao na ang masikat kontra sa mga sumunod pa niyang. Ano naman ang masasabi mo patungkol sa videong ito? Isa ka ba sa mga tagahanga at taga-suporta ng ating pambansang kamao? Kung oo, mag-iwan lamang ng komento sa ibaba. Paki-like na rin ang video kapag ito iyong nagustuhan at huwag kalimutang mag-subscribe sa channel. Maraming salamat po sa panonood.